welcome back sa ating channel na It's a Trap. So ngayon ay tayo ay bubukas ng bote. No, kasi may in-order tayo na tissue culture plant at isip ko na bakit hindi natin gawa ng guide, no, kung paano kami nagbubukas ng bote galing direct sa bote na tissue culture plant at galing yun sa medyo mahaba-habang biyahe. Kabale-balentong at medyo may idea na siguro kayo kung ano itsura. Pero alam nyo ba, kahit na nabugbog yun sa biyahe, tulad ng isang halaman, pwede nyo pa rin ma-revive yun o ma-acclimate, no? So, ano bang ginagawa kapag tayo ay nagre-replant o nagtatanim ng mga Venus flytrap or any plants na galing sa bote? So, ganito lang. Siyempre, mas malaki yung halaman, mas maganda, no, pagka galing sa bote. Kaya lang yung punit yung short. Yung nabili natin hindi ganun kalalaki, pero okay pa rin, goods pa rin, no, para sa ating pag replant, no. So kita niyo yan, di ba? Maganda pa yan. So ito yung isa sa pinakamaganda na dumating sa akin. Pero kung titignan nyo, para na siyang, tingnan nyo, para na siyang, diba, salad na inalog. Ayan. So ina-expect ko na to kasi galing to sa malayo, specifically Mindanao. At in LBC, alam niyo naman sa LBC, di ba? So ayan. So ito yung mga, ito yata isa sa mga pinakapangit, no? Pero may mas pangit pa dito. Ayan. Ayan, ito yung pinakapangit. Kasi bukod sa maliit siya, nag-leak pa. Kaya ang nangyari sa kanya ito, may mga nangitim-ngitim na sa loob. So ayan, diba? So kaya naman isip ko na iripat na to, kasi aalis kami at baka kung anong mangyari during dun sa pagkawala ko dito sa growing area. Kaya naisip ko i-replant ko na ngayon, no? At dahil na may sphagnum moss rin dito na live, tutulungan natin ng sphagnum moss yung mga plants na itatanim natin. Kasi mas mahirap to kung i-direct ako tapos wala ako. Kung biglang uminit, yari ito, patay ito lahat. So may pamamaraan para i-acclimate yung mga plants na galing sa bote. Unang-una doon ay yung pagtatanggal ng takip niya partially, no? Tatanggalin mo muna partially yung ito yung steps namin, maraming ibang paraan yung ginagawa yung iba. Iba nilalagay sa humidity dome, yung iba dinedirekta na sa pagtatanim dahil wala pa tayong talagang totally enclosed na growing area dito. Kasi tinan nyo, butas-butas pa rin kahit na may mga plastic yan sa gilid. Hindi ka pa rin makasigurado dyan na biglang iinit rin dito. Kaya ayun, hindi ka makasigurado yung humidity and temperature dito, medyo pa bago-bago. Kaya maganda kung dadahan-dahanin natin. Kaya ngayon nga, first step ay bubuksan natin tong bote muna. So wait lang, so ayan, kuha tayo ng gunting at guguntingin natin yung mga seal na nilagay dito. Actually plastic lang to, tape lang yan dahil isi-ship nilagyan nila. Usually hindi na to nilalagyan pag hindi naman isi-ship. Ang ginagawa lang dito, pagkakatanda ko dati, nilagyan lang yan ng papel tapos goma, diba, sa ano, kung nakakita na kayo ng mga sa mga nagma-mushroom dyan, yung binobota rin yung mga ano, mga culture ng spore nun.
So, ganun lang. So, ito muna. Sige, para hindi tumagal yung video natin na to. So, gagawin nyo lang dyan, buksan nyo to partially. Ayan. Pag nabuksan nyo na, ayan nyo na muna. Medyo pasukin siya ng hangin kasi pagka tinanim nyo agad ng gano'n, diba, kabubukas nyo, tinanim nyo agad, masyasyak yan kasi sana yan sa 100% humidity and sterile yan. Walang kahit anong bacteria, virus, or any imperfection sa loob ng growing condition niya. So kung bubuksan mo agad at itanim mo dun sa maduming medium, kasi any object na basa, malamig, no? So pamumugaran niya ng mga bacteria at kung ano-ano pang mga impurities. So para hindi siya mabigla, no? Siguro through air muna, may mga impurities sa air. Hayaan nyo muna, mag-open nyo muna. At maganda rin gawin to sa bandang hapon kasi kung tanghali agad yung paparanas nyo sa kanyang condition, talagang mahirapan kayo na buhayin siya. So ngayon, itong isa naman yung open natin. Ayan, wait lang ha. Ayan. Buksan nyo lang partially. So ayan. So iwan ko muna yan siguro ng mga ilang oras dyan. Kung may time kayo, pwede nyo iwanan muna ng mga ilang araw, observe nyo lang. Kasi posible na magkaroon yan ng mga pungus or ano ba tawag doon? Parang mga, yun nga, pungus, no? Or mga amag, yun, magkakaroon ng amag yan. Kasi masyadong yung nutrients, no? Ito pala, mapapansin nyo, may mga gel yan sa loob. Ayan o, gel. Yung mga gel na yan, may nutrients yan. So, magtataka kayo, sir, pwede pala yun. Carnivorous plant, tapos lalagay sa highly nutrients na dito, na mga, ito, tulad na ito, na mga gel, no? At, ayun rin yung pinagtataka ko, no? Paano kaya nangyari yun? Ayun rin yung unang tanong ko nung nag-training ako ng tissue culture. Pwede pala yun na yung carnivorous plant, Venus flytrap ay ilagay sa highly nutritious na or high nutrients na medium, no? So kaya doon ko rin naisip na pwede pala yun Kaya nagkaroon ako ng idea na itanim sila dati sa mga high nutrients na mga medium, di ba? Tulad ng carbonized rice hull, coco peat, no? Kaya lumakas yung loob ko na itanim sila doon. So, sa tingin ko, ang naging diferensya lang, bakit sila pwede doon? Dahil walang kahit anong bacteria or virus or kalaban na nakaka-apekto sa kanila. Diba? So, posible yun, no? Ayan. Saka kung tatanungin nyo ako, paano nagkaroon ng halaman sa loob? Ang ginawa po diyan ay kumuha ng new growth na explant, no, sa mother plant na malinis, no, na tawag dito. Inano yun, kumbaga nilinis sa alcohol na may dilution na specific dilution para hindi naman masyado mangitim yung explant at maging ready for tissue culture. Na madaling sabihin, mahirap gawin. Kasi kahit yung mga magagaling na nakakilala ko, hindi ganon ka-successful sa pag-tissue culture ng mga Venus flytrap. Yung iba ang ginagawa, ganito, bumibili sila ng mga tissue culture plant na nasa bote pa. Kasi mas madali yung pagpaparami kung i-replant mo na lang sa iba pang bote. May mga terminology yan sa tissue culture, nakalimutan ko na. So, yung isa sa mga pinakamagaling na mag-tissue culture dito sa Philippines, sa kasamang palad, namatay na, kamamatay lang. At condolence po sa family at yung mga friends ni Sir Ray.
Ayan. So, ako ganyan ko muna ginagawa ko. Ewan ko sa iba ha, kung may mga iba silang pamamaraan, lalo na yung mga magagaling na sa tissue culture. Pero kami, dati, may mga plants rin ako nanggaling sa tissue culture at napakarami talaga. Siguro na humigit kumulang 100 bottles yung meron kami dati nung nag-umpisa pa lang kami. At dun, sa tingin ko dun ako nasanay na mag-acclimate ng mga plants galing sa tissue culture. Kaya kahit na ganun na yung itsura nila nung pagka-receive ko ay okay pa rin kasi kumbaga napagdaanan ko yung mas worst na kalagayan ng mga plants na nasa bote. No? Yung tipong puro algae na lang yung nasa loob at ilan na lang yung Venus flytrap, ayun, naibubuhay pa yung mga plants na yun. Yung iba tinatapon na nila yun pag sa laboratory kasi bawal na bawal yung mga contamination sa sa tissue culture. Ayan. So iwan muna natin dito at i-continue ko yung video mamaya after few hours. Ayan. Kinabukasan na ako nagtuloy sa pagtatanim. Hindi ko na muna tinanim sila kagabi or kahapon kasi sinabi na ngayon ko na bukas na lang kasi para daw mas masanay pa. Syempre tama naman yung sinabi niya kaya sinunod natin. So gagamitin natin ngayon etong medium na pin-repair ko kahapon. So pure sphagnum moss ang ibabaw at sphagnum moss and perlite naman yung ilalim tulad dati, di ba? So eto na sila bago ako bumaba kahapon, ganyan na lang yung takip nila. So mas ready na yan para sila mailipat. Grabe talaga itong isa. Oops, parang tingnan nyo. Okay lang. Ayan. Ito pa diba? So hugasan ko muna yung mga yan. At natin ilip. Nagamit tayo ng live sphagnum moss para sa lalagay sa nila paligid no rhizome. Ayan. Marami tayong live sphagnum moss ngayon kasi magsiset up tayo ng bagong growing area ng mga nepenthes. So pupuno muna ako ng tubig. Kuha muna akong tubig Ayan. Kukuha na tayo ng tubig at kuha rin tayo ng sphagnum moss na pwedeng gamitin. Ito na lang, ito yung pinakakonti. Ang madali ako ngayon kasi papunta kami ng Ternate. Nagmiyaya mag-swimming yung maliit kasi pasukan niya na sa next week. Ito na lang yung last chance na makapag-swimming kasi next week ay pasukan. And pasensya na kayo. Mabilisan lang ito na video kasi imbis na iwan ko na nakatiwang wow. Iba yung magdidilig. Baka mapuno ng tubig kung iwan ko na ganyan. So, wait lang. Set up ko lang yung camera. Ayan. So, gawin na natin. Kaya mo lang lilinisan kasi may mga gel pa yan. So, pwede ako mag-suggest. So, ilagay nyo siya sa mas malinis na tubig. Ito kasi rainwater. At dumaan na ito sa alulod. So, hindi siya ganun ka linis. Diba? Pero, okay na rin para ma-welcome sila ng mga bacteria na dito sa paligid. Ayan. Babalik ko ang alaala ko ng mga nagtatanim tayo ng galing sa buti.
Ito yung pinakamalala sa lahat, oh. Grabe. Kita niyo ba yan? Isang parang meatball sa nangyari, ah. Ang dami. As in, natanggal-tanggal talaga yung ibang plantlets. Ganun talaga. Galing niya sa malayong lugar, eh. Ang mindset ko na lang, kahit naputulan siya ng mga traps, petiole, at kung ano-ano pa. Although time consuming pagkatanggal-tanggal, at least may mga pang propagation ako, di ba? Ganun na lang. Ang gasa mo lang yan ng ilang banlaw. Speaking of ilang banlaw, wala akong nalagyan na ng mga pinagugasa, no? So, wait lang. Sabihin ko na lang ay ako na muna to. Kasi plano ko itong ipakain sa Nepenthes sa mouth nila. Sa feature pala sa mouth nila. So, wait lang ako lang lalagyan ng mga pahugasan natin. So, yan. Mukhang ako nang malalagyan. Butas naman. Okay lang eh. So, hugasan nyo lang. Challenging talaga lalo na yung mga yung naging meatballs kasi ibig sabihin mas marami kayong hugasan. Diba? So, ganun-ganun lang. Para lang kayong mahawak ng traps na ayaw nyong mag-trigger. So, ibig sabihin light lang yung paghawak. Hugas-hugas lang. Yan. Isip ko nga sana, itanim sila na isang buo muna kasi para hindi ka time consuming. Paalis na kami. 9:30. Alas 10 kami aalis. So akala ko mabibilisan ko ito. Siguro madedeli kami ng alis na dito. Hugas mo na. And tapos isang banda uli mamaya. Tatanggal-tanggal na iba. It will take time na bago ito lumaki. Pero please, nagawa natin ang video. At I'm sure na mabubuhay naman to. Huwag lang mapapabayaan. Kasi mas ma-aksikaso ang pag-acclimate syempre ng mga galing sa indoor. Imagine galing sa bote. Diba? Mas ano sila. Kumbaga ngayon lang sila makakaranas ng mga maduming tubig, hangin, at kaya dapat ipipray ka naman kung consider mo yan. Consider mo yung mga ganong bagay. At yung climate, nasa loob lang to ng laboratorio o yung growing area ng nag-tissue culture. So, sabihin, isa lang yung klima doon. Diba? Kasi grow light yung nakalagay.
So ayan, nakatanim na tayo ng ilang plants. So pwede nyo siyang itanim na pa isa-isa, pwede rin na lahatan muna. Kasi nagmamadali ako, ginawa ko lahatan muna. So itong mga to prone to na masunog agad, kaya huwag nyo agad paarawan ng direkta. Lagyan nyo muna sa shaded. Mas maganda nga kung mas malamig yung lugar, pero dito sa atin wala na tayong ibang pagpipilian. Talagang kung ano yung klima sa labas, ayun na. Ang gagawin na lang natin para mas masuportahan, lalagyan natin ng live sphagnums. Ito yung pinaka-una kong technique para ma-acclimate yung mga plants na tulad nito. Maganda rin na technique kapag yung mga plants mo ay matagal dumating sa'yo. Pagdating ay medyo stress, ang bilis na nakaka-recover. Ayan. Ayan. Pagka i-re-repat ko ulit ito. Kaya sige na, damihan ko na lang ng sphagnums. Ito palang mga live sphagnums na gagamitin nyo dito. Isipin nyo na sacrifice na yan. Kasi mag-a-algae yan malamang. Dahil sa nutrients na nilagay nila dito. High in nutrients yan eh. So may sugar din yan. So kaya gustong gusto yan ng mga algae. Sayang, kung may time lang sana ako, paalis na kami. Mas maganda sana yung magagawa kong video. Pero okay rin para ito yung pinaka-basic eh. Yung mas maasikaso, gawin natin yun pagkabalik. Hindi rin ganun ko lang din pakiramdam ko ngayon talaga. Hindi lang talaga pasokan na next week. Hindi kami alis. Pakain ako ng matamis kahapon. So, ingat-ingat kayo pagka matatamis ang kinakain. Kasi nakakababa ng immune system yan. Kain na matamis. Tapos na-expose pa kayo beforehand sa mga may mga inumuubo, sinisipon, makakahalubilo kayo. Diba? Basic lang. Ibabalot mo lang sa sphagnums yung halaman. Tatanungin nyo ako, sir, paano na yan yung ipabilog, diba? Paano may tatanong yan? Saan yung baba at saan yung taas? Silipin nyo, kung nasan yung medyo may rhizome at ugat, yung baba, diba? So, kaya maganda nga. Nasana, pero pa isa-isa yung tanim nyo. Asikaso lang talaga. Wala tayong time ngayon eh. Ang gagawin ko na lang talaga pagbalik na pagbalik, ito asikasuhin ko. Ang pinakatama talaga nito, isa-isahin nyo na lang. Para mas ma-preserve nyo yung mga plantlets na maliliit. Kasi kung hindi, lalo na kung wala kayong live sphagnums, mamatayan, sayang. Diba? Plantlets na namatay ka. Sayang talaga. Ang advantage naman nito, kung di mo agad tatanggalin, diba? Tulong-tulong sila na makasurvive. Kasi magkakatabi, diba? Yung rules natin na magkakatabi yan, mas mataas ang humidity, mas lower ang temperature. Kasi namahan mo pa ng live sphagnums, panalo na yan. Ayun, tingnan nyo. Ito yung ilalim nyo. Maliit pa kasi kaya mahirap matignan. Ayun, yung may mga itim-itim. Nandiyan yung rhizome yan. So, ayun yung i-consider mo as ilalim niya. Tapos yung pagkakatanim natin, imbis na nasa ibabaw talaga yung plants, medyo ilalim niya ng konti. Isa sa mga
sa natural habitat nila, sa mga natural way para umiwas sila sa mainit na panahon or klima. Ayun, panahon, klima. Diba? Yung mga naka-grow light, umiilalim yung mga plants kasi sobrang init, yung radiation ng ilaw, para makalibre sila sa lamig, medium. Ayan, matago sila sa medium. At maglalabas na yun ng mga plantlets or new growth na mas sanay doon sa ibabaw na condition. Ito, kaiba to. Ayan, ito pala. So halos hindi mo makita yung anong ibabaw, bilog kasi. So nakita ko yun, may itim siya dito. Ayun yung ilalim. Sarap na itong kalasin eh. Kaya lang, wala lang ang time. So kalasin natin siya pagbalik. So ilulumpia muna na. Kabilaan na balot. Ayan o. Stonim. Ganda nga nito, talaga nasa higher humidity setup tayo. So may iniisip ako, lagay ko siya dito sa loob. Ayusin ko yung pwesto ng iba para mailagay ko siya dyan. Okay. Pang ilan, sa gawin lang. Ayan. Tsaga. Matatapos rin. Wala ko nga sana kasi kasuhin yung mga order ngayon kasi may mga order eh. Hindi naman marami pero ayoko kasing ma-delay sana yung shipment. Pero pinaliwanag ko na lang dun sa bumili na possible na Thursday na namin maasikaso yung order nila. Ano ba ngayon? Tuesday pa lang. Kasi alis kami. Mag-overlate kami sa Ternate. Tapos, pagbalik na maasikaso yan. So, pakita ko na sa inyo. Hindi ko na isa-isa yung lahat. Kasi, konti na lang naman natira. Maliliit na lang. So, madali na lang tanim yan. Yan. Tatanim ko pa yan. Pero ito na yung mga naitanim natin. So, kung ako sa inyo, bigyan nyo ng time talaga. Hindi tulad ko ngayon nagmamadali. Meaning, isa-isahin nyo yung pagtatanim. Punuin nyo yan. Mas mataas yung chance ng pagkabuhay niya kung isa-isahin nyo. Kasi yung mga iba, hindi nakakonekta sa ano yun eh. Hindi nakakonekta sa sphagnum moss. So, diba, pag hindi nakakonekta, madaling matuyo. Dito ko na lang nilagay kasi hindi ko may pasok sa loob. Nakabalantra na pala yung mga entrance ng mga cages natin. So, ang ginawa ko, binaba ko yung isang tray ng sphagnum sa baba. At inilagay ko siya doon sa pinakadulo. Yan, hoping na mas mataas ang humidity dyan at makakatulong rin yung mga katabi nilang sphagnum moss para ma-preserve yung kanyang green or pagkabuhay, yung buhay niya. Kasi kung magiging dry and mainit, maaring matuyo at sayang yung ating mga propagation, di ba? At yung effort natin, inisip ko nga okay na siguro to kasi kailangan rin niya ng konting air circulation sa loob. Girabi na tayo. Kalimutan ko i-update kaninang umaga, pero dahil ayusin ko yung mga video ngayon for uploads, na-decide ako na bigyan kayo na update about dun sa tissue culture na ating ina-acclimate. Hindi siya ngayon taas. So, ibaba natin para mas makita natin ang maayos. So, ito yung pwesto niya yun dati. Kaya, binaba ko na to. Yan, pwede na to. Diba? Bilis. Pero hindi lahat. May mga ibang sphagnum moss na hindi ganyan ka-green. So, maaring mga red na
uri ng sphagnum motion kaya namuti. Yung iba naman baka nailitan kaya namuti talaga. So yun, ilang panahon na lang, baka ilang linggo na lang, itong grow tent natin na makeshift na ay matatanggal na natin to kasi papalit na natin yung bago. Magawa tayo sa yung pagkakabuhol to. So naalala ng binuhol ko to ng ganito. Anyway, baba dito. Parang hindi kaya. Sandali lang. So bababa ko ng saglit. Yan, naibaba na natin sa wakas. So kasi tayo para makita natin kung ano na improvement ng mga inacclimate nating mga Venus flytrap. Nakwento ko sa inyo last time na ginawa natin to. Hindi ko to, ang ginagawa ko, hinihiwalay ko na sila lahat. Ngayon ko na lang ginawa to na umpok-umpok pa sila nung pinropagate ko, kaya sabay-sabay pa sila na inilagay. So okay naman. May mga ganyan lang. Pero alam ko ito yung mga tinanim natin na alanganin. Pero yan, ito rin kasama yan. Kaya nagkakaganyan dahil maaaring nagkaroon ng contamination or leak dun sa bote, which is meron nga. O kaya sa biyahe no bote ay napakainit, which is parang hindi naman yun yung isa sa mga posibilidad kasi lahat naman sila ay magkakasama sa isang box. Kung nadali, maaaring lahat dapat ay ganoon. Ngunit may mga, diba, lalim ng Tagalog kung ngunit, pero may mga nag-leak, no, isa or dalawa bote. Ayan, yun ba in-order ko 4. So okay lang. Sabi ko nga may worst pa na tayo experience pag alaga naman galing sa bote. Pero ito, yan ang ganda. Hindi nga lang ganun ka tibay pa to dahil galing sila sa bote at nagsasanay pa dito sa outdoor. Pero kumbaga nilagay natin sila sa BIP BIP planter dahil may mga live sphagnum moss. At bukod doon, ayan napapaligiran siya ng mga live sphagnum moss. Sa taas, sa baba, sa gilid. At hindi lang yon, may mga ibang mga update pa tayo dyan, pero ilalagay ko sa ibang video. So okay naman yung ating activation at wala namang naging kumbaga in-expect ko na magiging masamang epekto sa kanila ng pag natin, pag open natin. Kasi dati nung unang open ko nito, ang ginawa ko sa kanila, nilagay ko sila sa talagang humidity dome. Hindi ganito na talagang open yung ilalim, open yung taas, open yung gilid. Dati ginawa ko talaga cover. Ang problema lang pag cover na cover, yung 100% humidity, may pro siya sa init, no? Or iinit yung loob dahil walang singawan. Dito, ang advantage dito ay may air circulation. Bukod doon, nadidiligan sila. Ibig sabihin expose agad sila sa mga yung tubig na hindi ganun kalinis, yung init na tuwing tanghali at lamig tuwing gabi. So yung bago-bago na cycle, hindi tulad pag naka-cover sila, lagi lang na humid, mainit, tapos magkakaranas na sila ng lamig pagkagabi talaga. So ayan, pag gagawin nyo ito, maganda kayo, yung gloves, tapos yun, lagay nyo talaga sa lilim muna, hayaan nyo siya na maging leggy muna tulad yan. Hindi nyo yung goal ngayon na patibayin agad sila kasi talagang brittle at mahina pa sila. Kumbaga talagang imagine nyo yung kalalabas lang sa bote na plants, tapos papaarawan nyo agad, mangyari yan talagang patay siguro, tutuyo agad. Pero ito, okay yung ating
mag-acclimate at i-update ko kayo sa mga susunod pa kung anong itsura na ito. Dapat kanina ang plano namin hati-hatiin na to, pero buti na lang hindi ko muna ginawa dahil ngayong gabi napadalaw ako dito sa taas. Nakita ko na okay naman pala sila, hindi dapat galawin hanggat okay pa. Pero kung ganito yung magiging steps na gagawin nyo, yung sama-sama sila, huwag nyo agad ilalabas sa initan. Kasi sabi ko nga, yung ibang rhizome niyan hindi nakatama sa medium. Ibig sabihin nakatama lang sa kapwa niya, rhizome or halaman na Venus flytrap. So madali silang matuyo. Ayun yung isa sa mga doon, sa mga dapat yung tandaan. Bukod doon, yung paglalabas ko na ito, yung ganito, huwag nyo hayaan na maiwan nyo siya ng ganito. Ipasok nyo agad kung hindi pa kayo ready na, or hindi pa ready yung halaman nyo na ilabas sa mas low humidity. Kasi biruin nyo, ilang minuto ko pa lang nilalabas, pero parang nakikita ko sa nila na gusto nila na agad na pumasok. Bakit ko nasabi yun? Parang na sila, parang natutuyo agad. No? Hindi tulad ng sphagnum mo. So, moist, diba? Tingnan nyo sila. Diba? Tingnan nyo. Although okay pa naman, pero sa personal parang medyo lanta na sila. Saglit pa lang yan na nilalabas ko dito ayan wala sa humidity to, parang lanta na sila. Meron pala akong ibang mga plants dito, ewan ko kung dahil sa biyahe o sa init ng biyahe, nagkulay puti yung ibang part, pero hindi naman siya totally nalanta. Natutuwa ako na natutuwa ako sa kumbaga nangyari sa kanya, hindi dahil siya, kumbaga parang may sakit, kundi malay mo, diba, ma-retain niya yung puti, kasi puti siya mula dyan sa baba, yung old traps papunta sa new growth. Ay, diba, kung puti yan, hindi panalo. Pero malamang hindi, kasi kalalabas lang, maaring nangyari yan dahil kalalabas lang. Pero kung ma-retain, hindi, salamat. So ibabalik ko na sila. Ayan, bago pa tayo mangarap ng gising. So baybayin nyo na lang yung mga update ko tungkol sa sphagnum moss, pati na rin yung update sa mga sundews na tinanim natin last time. May mga tubo ng bago yon. Successful yung propagation natin ng sundews, yung mga trachy, piliformis and angelica. And so successful yon, kaya ipakita ko sa inyo mamaya. So yun lang muna dito pagdating sa acclimation ng acclimation ng galing sa bote or tissue cultured plants. So ito yung update nila ngayon, okay naman sila. So kung may mga tanong kayo, i-comment nyo na lang sa comment section. At ang plano ko dito, ilagay ko muna sa YouTube channel natin. Pagka gumanda na sila, tsaka ako mag-upload dun sa request ginawa ko na ito, dun sa group. Ayan. Tsaka ako na-upload sa group kasi hindi pa ganun kaganda. Medyo hindi naman po sa paghahangin. Medyo confident naman po ako dito sa natanggap ko na tissue culture plants. Kasi sabi ko nga, mas worse pa yung inacclimate natin dati. Pero lakasan lang talaga ng loob. Kasi noong time na yun, wala rin ako experience talaga sa pag-acclimate. Parang, ewan ko, inantok yata ako nung diniscuss sa amin yun sa harvest. Hindi ko na matandaan. So, kung paano i-acclimate. So anyway, napakalaking bagay talaga pagka marunong ka mag-acclimate, kasi yun, magagamit mo sa iba't ibang paraan, no? So kaya aralin nyo kung paano mag-acclimate. Mahalagang skill yan ng pagiging hobbyist ng carnivorous plant at iba pang halaman. So yun lamang, God bless inyo and bye bye.